Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung aabangan mo sa year 2026. Ayan, malapit na kasi yan, 2026. So, ito ay overview lang kung ano yung mga energies coming to you ngayong taong 2026. So, if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30. So, kung interesado kayo, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe sa ating channel, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Ayan, paalala lang ang reading natin ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. So, Taurus, let's see. Yun natin yung runes energy for you. Taurus, taong 2026. Ano yung aabangan? Kaabang-abang. Oh, okay. Meron tayo ditong Wunyo. We also have Uthila. And now these. Okay. So, Taurus. Merong unahin talaga natin yung maaring magkaroon ng frustration sa mga bagay na gusto mong gawin na maaring ma-delay. Oo, tingnan natin in what area of life yan. 8th house. Oh, okay. So, may kinalaman to sa finances ninyo. Pwede rin kung paano ka makipag-deal sa pera ng iba. Oo. So, kung may loan, kung ikaw magte-take out ng loan, pwede magkaroon ng delay. Oo. So, make sure, ito ay lang naman, no, yung tipong possibilities, no, na kung magte-take out ka ng loan sa 2026, make sure na yung requirements na kailangan mo, ma-fulfill mo talaga. Kasi pwedeng ma-delay yung approval, ganyan. So, yun. Kumbaga, andun yung energy na yun na pwedeng ma-delay. Pero, syempre, nasa sayo kung ano yung pwede mong gawin para ma-speed up yun. For example, kung magte-take out ka ng loan, make sure na yung iyong financial capacity ay maayos, 'di ba? Oo. Yun yung aayusin mo. Okay? And then, meron tayong Uthila. Uthila is about property. So, possible na since meron ditong loans, pwede ikaw ay maglo-loan ng property or pwede ikaw ay magbebenta ng property. Yan. So, it's either ganon. Maglo-loan ka ng bahay, lupa, sasakyan, or magbebenta ka. And then, property, rin to, pwedeng inheritance. Pwedeng may marireceive ka na inheritance. Oo, yung iba na kukuha kong energy rito is, kasi 8th house is also about inheritance. So, maaring sa susunod na taon, maraming reason, no, kung bakit tayo makakatanggap ng inheritance. So, kayo na lang mag-isip kung ano yung ibang dahilan na yon. But, ang nakikita ko rito is possible na magkaroon lang ng delay or pwedeng aberya doon sa pagsasalin or pagta-transfer ng property sa inyo. Lalo na kung ito ay mana. Oo. Ganon. Kaya nga sabi ng iba, kapag daw, halimbawa, parent, no? Yung parent, instead na ipapangalan niya sa kanya, ipapangalan na niya sa anak niya para wala ng transfer. Kasi may mga taxes pa yun, dami pang pasikot-sikot na mga proseso. Ayun. So, kung nakaka-resonate kayo dyan, so ngayon pa lang, ayusin nyo na, no, yung inyong status. Kasi, you'll never know, nakakailangan mo pala yung paglo-loan. So, ngayon pa lang, maayos mo na yung iyong financial situation. And then, you have Wunyo. Wunyo is about happiness and bliss. Yan. So, syempre, meron ding mga masasayang ganap sa inyo, no, sa susunod na taon. Maaring this is about relationship or may mga goals ka sa buhay na marireceive mo. Oh, I think this is about your career, 10th house. So, merong happiness sa iyong career, sa iyong mga goals sa buhay.
Some of you maaring may recognition, no? Yung tipong mas makikilala ka sa field mo, sa area mo, sa community mo. And if you're into social media, pwedeng mas lumaki yung presence mo sa social media. Mas marami kang followers, mga subscribers, or you're into content creation. Sa career naman, meron matutupad na goal or pangarap ka sa trabaho or career mo, or even sa business, kasi 10th house is also about business. Okay? So, let's see, ano pa? For Taurus, ano yung aabangan ng mga Taurus sa 2026? Ano yung aabangan? Overall energy, challenge, opportunity, and then the blessing. Uy! Taurus. Kailangan nyo talaga ng patience. Tignan nyo sa bottom of the deck. Patience. 7 of Pentacles. Okay. 10 of Wands. This is your overall energy. Medyo heavy, mabigat ang 2026 sa inyo. In a good way, okay? Ibig sabihin yan, mas magiging busy, maraming ginagawa, maraming responsibilities, pero kaya mo naman, no? Kailangan lang dito magbibigay ka ng oras at panahon sa sarili mo para mag-recharge, no? Rejuvenate, renew, ayan. Kung pagod na, magpahinga, magbakasyon, ganun. Deserve mo yun. And then, your challenge is the 10 of Pentacles. So, ito nakalagay na naman, inheritance, o yung iba sa inyo dyan. Syempre, hindi naman para sa lahat, but kung nakaka-resonate ka, meron kang kailangang ayusin, asikasuhin sa mana, no? Whether pera man yan, no? Gamit, ari-arian, maaring maging challenging talaga yan sa inyo sa susunod na taon. And then, also, pwede rin sa property, like existing property mo na. Oo, halimbawa lang naman, may niloan ka sa bangko, niloan mo yung sasakyan mo, niloan mo yung bahay mo, lupa. Tapos, maaring dumating dun sa point na parang nade-delay ka ng bayad mo, no? So, syempre, andun yung stress na frustrate ka, paano mo babayaran. Pero eventually, magagawan mo siya ng paraan. So, ngayon pa lang nga, para siyang, since this is the preview of 2026, kung nasa ganung sitwasyon ka talaga ngayon, paghandaan mo na, para hindi mo na ma-experience yung delay or yung frustrations, 'di ba? And then your opportunity is the 6 of Wands, which is about victory. Ayan. This is success. Meron kang opportunity na maging very successful sa 2026, lalo na kung ang field or area ng career mo ay nasa public, no? Ibig sabihin, you are being seen by the public. Pwedeng nasa public service ka, or nasa content creation ka, entertainment. Kumbaga, people are going to recognize your abilities, yung skills mo, yung mga na-achieve mo. And then, maraming mas dadami yung mga followers mo, mga nakikinig sa'yo, nanonood sa'yo kung ikaw ay vlogger. And sa work naman ninyo, i-acknowledge, i-recognize yung galing mo, talents mo. May mga awards kang marireceive. Now, the 10 of Cups is your blessing. Ang ganda niyan. Kasi meron ka ng 10 of Pentacles, meron ka pang 10 of Cups. 10 of Cups is happiness, joy, contentment, prosperity. So, at the end of the day, kahit na challenging minsan ang buhay, marami ka pang ring reasons para maging masaya at ipagbunyi or i-celebrate ang taon na yan, no, na 2026 para sa'yo. Let's see the energy of, money, career, finances. You have the World. Teka lang, baka tayo ni YouTube. Kasi may mga nakalabas na na parts ng katawan. Anyway, so you have the 3 of Cups and then the World. Wow, may celebration, may achievement ka. For sure, ngayon 2026 Taurus. Kasi the 3 of Cups is about abundance, joy, having new friends. May completion. So, meron ka ring matatapos na project, kontrata, na successful para sa'yo. No? Kung ikaw ay contractor ng kontrata. O kaya, yung trabaho ay
contractual, tapos marirenew ka ulit, or may mga clients ka, yan, mga bagong contracts mo yan. So, and maaari rin kung may plans ka to go abroad, to work abroad, yan, merong opportunity for you. Sa love life, talaga naman, the lovers. Kayo na, Taurus, all the Emperor and lovers. So, if you are in a relationship right now, I think mas magiging seryoso yung connection relationship ninyo. Pwedeng mauwi sa kasalan, lalo na kung magjowa pa lang kayo. Or, maaring meron kang, ito lang, random lang to ha. I see someone na magkakaroon ng relationship sa kanyang boss. Boss niya, oo. So, kung wala naman kayong matatapakang tao, di carry lang, pagpatuloy. Pero mag-ingat kung meron ng relationship. Okay, if you are single, maaring merong person na darating sa'yo, pero I see this person as someone na matanda na siya. O medyo may edad na, or malaki yung age gap ninyo, or someone na very mature ang kanyang mindset. Let's see. What else, Taurus? 2026. 11th house, community. Maaring lalawak ang iyong community. May mga bago kang group of friends or contacts, connections. You have Saturn structure. Ito yung disiplina sa sarili mo, no? Kung yung mga challenges na maaari mong kaharapin ay dahil na rin yan sa disiplina, no? Halimbawa, kung wala kang disiplina, edi magiging challenging sa'yo. Pero kung may disiplina ka, kayang-kaya mo i-overcome. Ayan, no? 5th house, passion. You are going to tap into your skills, abilities, yung iyong talento, no? Marami kasing pwedeng i-explore when it comes to your talent, your craft. So, yan yung mas bibigyan mo rin ng attention. May i-develop ka na galing na abilities, no? Yung iba sa inyo magpapalakas ng katawan, mas magiging conscious kayo sa inyong health, no? You're going to be into fitness. Yan. And also, when it comes to partnership, magkakaroon ka ng harmonious relationship sa partner mo. Pwedeng romantic partner, business partner. Kumbaga, nagkakaintindihan kayo sa inyong mga goals, sa mga gusto nyong ma-achieve sa buhay. So, yan, maganda yan. Yung iba sa inyo, kung di pa kayo marunong magbisikleta, no? Mag-aaral kayong magbisikleta. Spiritual maintenance. Be your own caretaker. Yes. You owe it to yourself. Kasi akala natin, we just take care of our physical, mental, emotional eh. 'Di ba? Pati spiritual. Maaring may mga knowledge kayo na explore sa inyong belief system ngayon 2026 na mag-enlighten sa inyo to a new version of yourself. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.